Magandang oras mga kababayan, narito ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mas lumalakas pa si Bagyong Henry habang patuloy na binabaybay ang Central Luzon at may malaking pagbabago sa direksyon nito. Bukod dito, nabuo na ang susunod na bagyo at sinasabi ng mga datos na mas malakas ito at posibleng umabot sa super typhoon level at inaasahang papasok next week. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasulukuyan, patuloy nating minomonitor ang Tropical Depression Henry na ngayon ay nasa coastal waters ng Puerto Galera, Oriental Mindoro. Samantala ang southwest monsoon o habagat ay patuloy naman nakakapekto sa Palawan, kaya dalawang magkaibang weather system ang sabay na nakakapekto sa ating bansa. Dahil dito magkaiba ang weather experience natin ngayong araw. Sa malaking bahagi ng Bicol Region, Visayas, Calabarzon, ilang bahagi ng Metro Manila at gayon din sa may Mimaropa, mas direktang nararamdaman ang impluensya ng Tropical Depression Henry. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, hindi pa rin nawawala ang tsansa ng mga biglaang pag-ulan at thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms, lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Sa pinakabagong datos, ang sentro ng Tropical Depression Henry ay tinatayang nasa coastal waters ng Oriental Mindoro. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour. Ibig sabihin, nasa loob na ito ng bahagi ng ating bansa o kalupaan kung saan mas madali nitong nabubuo ang makakapal na ulap at mga rain bands sa mga karatig lalawigan ng Visayas at Southern Luzon. Bagamat hindi pa ito isang malakas na bagyo, sapat na ang lawak ng sirkulasyon nito upang magatid ng maulap na kalangitan, kalat-kalat hanggang sa paminsan-minsang malalakas na pag-ulan at thunderstorms sa malawak na bahagi ng bansa habang nanatili itong malapit sa kalupaan. Sa ngayon, ang pinakamalagang bantayan ay hindi lamang ang mismong sentro ng Tropical Depression Henry, kundi ang lawak ng ulap at ulan na dala nito. Dahil kahit malayo ka sa sentro, maaari pa rin makaranas ng malalakas na buhos ng ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga vulnerable na lugar. Ngayon, unahin muna natin ang heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa dahil kay Tropical Depression Henry. Ngayong araw inaasa ng 50 hanggang 100 mm na ulan ang posibleng bumagsak sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Capiz. Bukas lilipat ang focus ng pinakamalalakas na pag-ulan sa Palawan at Occidental Mindoro kung saan maaari pa ring makaranas ng 50 hanggang 100 mm ng ulan sa loob ng maghapon. Pagsapit naman ng July 2, Thursday, inaasahang makakaranas pa rin ng malakas na buhos na maaring umabot sa 50 hanggang 100 mm. Mahalagang tandaan na mataas pa sa forecast ang actual na dami ng ulan, lalo na sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Bukod dito, dahil sa mga naunang pag-ulan sa mga nakalipas na araw, mas mataas ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar. Ngayon, pag-usapan naman natin ang forecast weather condition para sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Visayas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorm na dulot ng Tropical Depression Henry. Itong malinaw na indikasyon na ang pangunahing weather system na kasalukuyan nagpapagalaw ng lagay ng panahon sa malaking bahagi ng gitna at timog ng bansa. Dahil dito hindi lamang iisang bugso ng ulan ang inaasahan, posible ang pabalik-balik ng mga pag-ulan sa loob ng maghapon at may mga pagkakataong mas lalakas pa ito kapag may mas aktibong rain bands o thunderstorm cluster na tumama sa isang lugar. Dahil nananatili ang banta ng flash floods at landslides lalo na sa mga lugar na matagal nang nakakaranas ng pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Sa Metro Manila, asanang makulimlim na kalangitan sa malaking bahagi ng araw na may posibilidad ng pag-ulan mula tanghali hanggang gabi. Hindi pare-pareho ang magiging lakas ng ulan sa bawat lungsod, pero dahil scattered rains at thunderstorms ang forecast, may ilang lugar na maaring makaranas ng mas matitinding buhos sa loob ng maikling panahon. Ganito rin ang sitwasyon sa Calabarzon kung saan posibleng magkaroon ng mas aktibong thunderstorm development, lalo na sa mga lugar na madaling tamaan ng rain bands.
Sa Bicol Region, mahalagang bantayan dahil isa ito sa mga rehiyong malapit sa galaw ng sistema. Habang kumikilos ang bagyo sa bansa, patuloy nitong hinihigop ang maraming moisture na maaring magresulta sa mas madalas at mas malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng rehiyon. Sa Visayas, mas malawak ang sakop ng mga pag-ulan dahil maraming lalawigan ang direktang nasa ilalim ng impluensya ng sistema. Samantala sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon nananatili rin ang banta ng mga pag-ulang maaring lumakas paminsan-minsan. Maaring magkaroon ng mga panahong mahina ang buhos pero posible itong bumalik anumang oras kapag may panibagong rainban o thunderstorm cluster na dadaan. Kaya naman ang mga komunidad na malapit sa mga ilog, sapa at mababang lugar ay pinapayuhang maging alerto sa posibilidad ng mabilis na pagtaas ng tubig. Para naman sa Palawan, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms na dulot naman ng southwest monsoon o habagat. Sa madaling sabi, mas direktang naapektuhan ng habagat ang Palawan dahil nakaharap ito sa hangin nagmumula sa kanluran. Dahil dito patuloy na nakakapasok ang malaking supply ng moisture mula sa karagatan na nagdudulot ng maulap at maulang panahon. Kung magpapatuloy ang habagat at mananatiling mataas ang moisture sa paligid, posible pa rin magkaroon ng mga pag-ulang maaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na vulnerable sa ganitong mga panganib. Samantala para sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Ibig sabihin, mas magiging madalas ang pagbuo ng mga pag-ulan at nakadepende ito sa init ng panahon at dami ng moisture sa kapaligiran. Karaniwan ito nabubuo sa hapon hanggang gabi, bagamat may mga lugar na makakaranas ng maaliwalas na panahon sa umaga, posible pa ring magkaroon ng bigla ang pagkulog, pagkidlat at panandaliang malalakas na pag-ulan pagsapit ng hapon o gabi. Ngayon, dumako naman tayo sa latest tropical cyclone threat potential forecast na inilabas ng Pag-asa. Para sa week 1 mula June 29 hanggang July 5, may isang tropical cyclone like vortex o TCLB na kasulukuyang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Base sa forecast, inaasahan itong tatawid sa bahagi ng Eastern Visayas hanggang Luzon bago kumilos pa ilagang kanluran. Habang binabaybay nito ang kalupaan, nakikita ng mga weather model na tumataas ang posibilidad na tuluyan nito maging isang ganap na tropical storm. Samantala may isa pang TCLB na inaasang mabubuo sa silangang bahagi ng Tropical Cyclone Information Domain. Bagamat nasa labas pa ito ng PAR, sinasabi ng mga datos na may katamtaman hanggang mataas na tsansa ito na maging isang tropical cyclone habang tumatakbo ang unang linggo ng forecast. Pagsapit naman ng week 2 mula July 6 hanggang July 12, inaasahan ng ikalawang TCLB ay kikilos papalapit sa hilagang-silangang bahagi ng Tropical Cyclone Advisory Domain o TICAD at posibleng lumapit din sa PAR. Sa yugtong ito, nanatili ang katamtaman hanggang mataas na posibilidad na lalo pa itong lumakas at maging isang tropical cyclone. Bukod dito, may isa na namang panibagong TCLB na posibleng mabuo o lumitaw sa may timog silangang bahagi ng TICAD. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa nito maging isang ganap na bagyo, ngunit patuloy pa rin itong binabantayan dahil maaari pa magbago ang sitwasyon habang lumalabas ang mga bagong forecast. Sa kabuuan, sinasabi ng mga guidance na mas mataas ang tropical cyclone threat potential sa loob ng susunod na 2 linggo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ito ay guidance forecast lamang at hindi pa ito ang opisyal na track o lakas ng mga magiging bagyo. Posible pang magbago ang lokasyon, galaw at tsansa ng pagbuo ng mga sistemang ito habang dumarating ang mga bagong datos at weather model updates. Kaya sa ngayon, mahalagang subaybayan ng mga weather updates natin dito sa ating channel dahil maaring magbago ang forecast anumang oras habang mas lumalapit ang mga sistemang ito sa ating area of responsibility. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat po tayong lahat mga kababayan at patuloy na maging handa sa anumang pagbabago ng lagay ng panahon.